Ang pin location natin ngayon ay ang Angat Dam. Isa tong man-made structure na nagbibigay ng supply ng tubig at kuryente sa Metro Manila area. At yung tubig na nakikita nyo ngayon dito, yan ang Angat Lake. Ang tubig dito ay nagbibigay ng kabuhayan sa maraming katutubong dumagat na matagal nang nakatira sa mga lupain ng Luzon. At sila ang kikilalanin natin ngayon. Uy! Ito ang ating 3 missions for today. Mission 1. Uy, gusto ko to ah. Na-curious ako dun sa bola. Ano kaya yun? Mission 2. Ayos, hindi to online farming. Pagtatanim in real life. Mission 3. Swerte ko naman, magagawa ko to. Pero, sino kaya makakasama ko? Explorers! Simulan natin ang adventure. Tara, G! Okay, so tatawid tayo ng lawa, tapos ito yung bangkang sasakyan natin. Kaya explorers, lagi tayo mag-iingat. Paalala, huwag magdala ng mga bagay na hindi kailangan. Dagdag bigat lang to sa mga dadalhin mo. So yung mga laruan, yung mga extra gadgets, iwan nyo na yan dahil hindi naman kayo maiinip dito sa biyahe na to eh. Marami kayong makikita, marami kayong magagawa, at marami kayong may experience sa adventure na ito. Lagi magsuot ng life jacket. Huwag mo nga alisin to habang nasa bangka ka pa para siguradong safe ka sa tubig, ano man ang mangyari. Huwag malikot sa loob ng bangka. Oo, exciting talaga sumakay sa bangka at maraming selfie moments. Pero, dapat lagi pa rin nag-iingat. Extra paalala, huwag na huwag kayo magtatapon ng basura sa tubig. Kung meron kayong maliit na basura, sa bulsa muna o kaya sa bag nyo muna ilagay. Laging tatandaan, huwag maging mukhang tamad. Be one tama. Laging ingatan ng sarili at ang kalikasan. Okay, finally, natawid na natin ang lawa. Pero kailangan pa rin nating tumawid ng Sapang Iligan para makapunta sa lugar ng mga dumagat. Kaya, tara G! Ang Sapang Iligan ay konektado sa Angat River na may habang 154 kilometers. Ang tubig na dumadaloy dito ay mula pa sa kabundukan ng Sierra Madre. At umaabot ito hanggang doon sa Manila Bay. Napakalayo, grabe! Ito yung Sapang Iligan eh. Ang linis ng tubig dito. Saka malamig siya oh. Alam mong galing na galing talaga doon sa taas ng bundok. Alam niyo explorers na ito ang main source ng tubig ng mga dumagat na nakatira malapit dito. So ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa Sitio Iligan. Tara! Finally, explorers, narating na natin ang Sitio Iligan at dito ko gagawin ang aking first mission. Sakto, may naglalaro ng basketball. Oh. May ikaw maglaro ng basketball. Try natin maghanap ng kaibigan na. Hello, magandang araw sa inyo. Pwede ba makilaro? Miguel pala, Miguel. Joshua, pwede ba makilaro ng basketball sa inyo? Pwede, pwede. O sige, laro tayo basketball. Ang una kong nakilala dito sa Sitio Iligan ay si Joshua. At tulad ng mga kabataan sa ibang parte ng Pilipinas, basketball ang hilig laruin ni Joshua kasama ng mga kaibigan niya. Siyempre, kahit malayo sa bayan ng lugar nila, may court dito. Kaya lang, madalas nasisira ang ring at net nila. Pero hindi problema yan dahil pag nangyari yon, sama-sama nilang inaayos to. At kahit walang hagdanan, meron namang kawayan. Mahilig talaga kayo maglaro ng basketball dito? Opo, nasira lang po Yung? amin kong bola. Oo nga eh. Ito yung gamit yung bola, no? Hindi yung leather talaga, no? O tira, mga anong oras kayo naglalaro ng basketball? Paghapon po mga alas 4. Alas 4 pagkatapos ng school. Simula dito, gaano katagal ang biyahe papuntang school niyo? Pagpapunta po doon, siguro mga 5 oras. Ano yun, lalakarin nyo? Lakad po. Pero dati po, doon po kami nakatira. Pero yung mga dito nakatira, doon din pumapasok. Hindi na po, dito na po dahil. Meron ng bagong school dito. Mga gaano katagal ang biyahe naman nun? Malapit lang mga 1 oras po. 1 oras. Isipin nyo,
1 oras papunta at 1 oras pabalik ang biyahe nila para lang makapasok sa school. Ibig sabihin, gusto talaga nila mag-aral. Joshua, meron ba kayo ditong pangkatutubong laro? Ganon? Bukod sa basketball, ano pa yung pangkatutubong laro nyo dito? Yung pangkatubo naming laro, yung mali. Mali. Parang gusto kong matutunan yun. Mahirap ba yun laruin? Hindi rin naman po gano'ng mahirap. Turuan mo ako, kailan ba? Opo. Boys versus girls ang laban sa Mali, kung saan may 3 hanggang 6 na player bawat team. Ginagamitan ito ng maliit na bolang gawa sa dahon ng nyog. Walang gastos dahil sila na mismo ang gumagawa nito. Sa umpisa ay mala jump ball na agawan ng bola. Pagkatapos, parang agawan base naman. Pero para makascore, dapat madala mo yung bola sa base ng kalaban mo. At pwede kang harangan ng mga kalabang team. Dati raw nilalaro ito ng mga dumagat sa tabing ilog pagkatapos ng buong araw na pagtatanim, pangangahoy o pangingisda. Pero ngayon, ang bola ng Mali ay nilalaro na sa ibang paraan ng mga kabataang dumagat. Kaya naman nag-volunteer ang mga nanay at tita ng Sitio Iligan para ipakita sa akin kung paano laruin ang Mali. Kulang tayo, 2 lang tayo. Ayun po yung dalawa. Ay, bro. Pero teka, may lilinawin lang ako. Sinong magbabato nito? Siguro po kayo at kayo masawak. Okay. Tapos saan po ang base ng babae? Ito po. Saan sa atin? Yeah, bis, bina. Kaso may aso, baka habulin ako. Paano pag binato ko dito, papunta sa akin? Pwede yun? Ready? Ready na po. 1, 2, 3, go! Tapos nakuha ko. Bawal palang, bawal na mahulog. Bawal pala mahulog, kailangan masalo. Laban. Okay, 1, 2, 3, go! Ina! Na tayo tatalon. 1, 2, 3. Takbo. Let's go! Hindi natin tatulungan? Ano score natin? 2-0. Sobrang taas, pinamataas. Pwedeng itago. Tuwan. Game. Asa ko yung ba? Tatlo na kami. Panalo tayo. Okay. Nice. Thank you po. Salamat po. Thank you po.